Norman, Kuya, kumusta ka na? maayos na kuya ngayon. Yan. Ngayon ay pang 2 linggo na natin pumasok. Kaya nga, no? Last week, yun, pumasok ako ngayon. At Ito yung pangalawang Lunes ko po. pangalawang lunes mo na, ano. At least ngayon, masaya ka na at kasama ka namin. Opo, masaya na. Nung last time, nagpunta kami sa Naga, di ba kuya? Oo. Yung sa check-up nitong isa kong mata. Ay, kumusta nga pala yun? Pagpatsika mo. Hindi maganda yung balita dun. Pero, Uy, grabe, bakit? hindi daw po pwedeng operahan eh. Kasi, sabi, kapag inoperahan daw, pwedeng magtuloy-tuloy na lang yung pagdudugo nun. Ganun ba? Saka parang less than 50% o mga 30% chance of vision na lang ako na hindi na talaga makakakita to. Kung makakita man, baka aninag na lang. Grabe. Yun yung isa sa mga... Tapos, pinapili ko po mismo yung si Dr. Atienza kung ano po ang mas magandang gawin, magpa-opera pa po o hindi na. So sabi niya, depende pa rin daw po sa akin. So inisip ko kung patuloy rin magdudugo, tapos wala na rin chance, hanggang din yung pera eh. Yan. Pero malabo na rin daw kasi yung chance ang makakita pa. So, wag ko na natin, hindi ko na sinugalan. Si Dr. din ang tinanong ko dun, sabi niya, wag na lang rin daw. Siguro, dahil nga sa gastos din, alam na rin niya. Pero hindi dahil sa gastos eh, kaya naman yun ni Kuya Rab, diba, ng mga sponsor. Kaso, wala na rin dyan sa makakita talaga. So, yun ang sabi ng doktor. Yun po ang sabi ng doktor. Saka, hindi rin dahil sa cellphone. Parang nakuha yung sakit ko, sa parasite baga po na nakain sa pagkain. Pero, yung sa mga manunod po, wag rin sana sila magpara sa cellphone baga po. Baka, ganun. Pero ganun pa man, yung may isang mata tayo ngayon. Nung dati wala, di ba kuya? Isang taon at isang buwan ay talagang grabe yun. Madilim, Opo. Talagang papayat ka sa Kaisip. Tapos yung pagbulag ka, para kang pinagkalang ka na ng karapatan. Kaya nga, parang gumunang bundog mo. Para kang yung patay na buhay. Patay na buhay ka na, parang patay ka na. Kasi wala ka na nakikita. Wala ka na pakinabang. Walang pakinabang. Gumawa ka man, gusto mong gawin pero hindi mo magawa kasi hindi mo makita. Kasi mahirap yun sa katulad ko. Dati nakakita ko, tapos biglang nabulog baga po. Kaya mahirap para sa akin na i-adjust yung sarili ko sa ganung sitwasyon. Mahirap. Sa ngayon, dahil sabi ng doktor na malabo na magka-chance na makakita muli ang sa kabila. O magkaka-chance pa kung sakali. Wala na talaga. Ito po? Wala na po. Anong pakiramdam mo nung nalaman mo yung ganun, nung sinabi ng doktor? Nung na-operan po ito, sa isang mata pa lang po dito, parang nagpasalamat na talaga ako. Sobrang yung malaking bagay niya para sa akin. Oo, tama. So, kung ito man ay dumating man sa punto na hindi naman nato kayanin, tanggap ko na yun. Na ko na rin yun. Salamat pa rin. Kasi siyempre, kung ano yung binigay sa atin, pagpasalamat natin, di ba kuya? Tulad nito, ito na binigay sa atin. Binigyan pa tayo ulit ng isang mata. Salamat pa rin. Salamat pa rin kila Kuya Bal. Salamat pa rin kila Kuya Rab. Sa pamilya nila. Sa inyo, K-Boy. Sa mga nanonood. Siyempre. Sa mga sponsor. Salamat. Siyempre. Kahit pa paano, yung madali mong mundo, nabigyan muli ng kahit pa paano maliwanag, di ba? Hindi lang po basta kahit pa paano, talagang isang malaking bahagi yun. Tama. Talagang, parang yung mga taong nagtulong sa akin dito ay, ito na yun, yung mata na binigay nila, dating ambag-ambag silang pera, tulong, maliit man yun, malaki, naipon nila yun. Nakita na nila yung kung saan napunta, buhay yung naisalba nila. Opo. Ito nakikita nila kasama ako ni Kalingap Rab. Ni Kuya Rab, tulad ng pangako niya na bibigyan tayo ng trabaho kapag okay na. Ito bibigyan ka ng pag-asa na dito nga, lagi ka namin kasama. Kaya masaya kami dahil lagi ka namin kasama. Yung dating buhay na wala ng pag-asa, halos i-give up na yung buhay mo. Halos tapusin mo ng buhay mo. Pero ngayon, still alive ka kasi ito na nga, nabigyan ka ng panibang pag-asa, nagkaroon ka ng mata, kahit na isa lang, at least malabo, okay lang. Nasilayan muli yung mundong napakaganda, di ba? Kaya yung araw-araw na lang dito ako, kunwari ito po, nag-uusap tayo, nakikita kita, yung mga lugar na pupuntahan natin, kaya nga, parang araw-araw ay blessing na yan, kasi alain mo makita ko. Makita mo muli, para kang bagong panganak noon. Siya nga po. Kasi dati, parang walang pag-asa na makita mo muli sila, pero ngayon nakikita mo kasi siyempre nanalig ka pa rin sa Panginoon na muli ka makakita.
Matanong ko nga, Norman, nung that time na nawalan ka ng mata, ano yung kung mo nun, pakiramdam? Ano, nung una po, siyempre, sabi ko, kaya pa naman to, siguro kailangan ko lang maoperahan. So, nag-ano kami ng mga tao na kailangan na mga tutulong, sana tumulong, ganun. Tapos, sa ganun pong paraan, ang mahal nga po ng pagamutan. Ang mahal, no? Wala rin pong... Wala rin tumulong dahil napakamahal. Buti na lang, yun. May nagturo sa amin na, sila, Supermac po, yun. Sila Kuya Rustom Ampatin, yun. Oo. Sila. Buti nga napadpad doon sila, Supermac, ano? Region 1. Po. Buti napunta doon sila, Supermac, ano? Yun po. Buti nga po at, Nasumpungan kayo, no? Kakilala po nung taga sa amin yata. Kakilala. Tinuro lang ako. Grabe, ano? Talagang siguro uwi na ng Diyos yun na makita kanila, no? Iniisip ko nung dati, sinasabi ko lang mama yung hihintayin ko na lang mama yung birthday nung pamangking ko at talagang nilidepress na ako. Iniisip ko paano kaya ako magpapakamatay nun. Iniisip ko, sasama ko sa pinsan ko. Tapos, sa labasan, aakbay akong ganyan. Tapos, pag nakaarga ko sa akin, sasalubungin ko na. Inisip mo na yun? Yun talaga yung naisip ko lang na paraan. Grabe, ano? Buti na lang, dumating pa sila Kuya Mac. Buti na lang talagang i-guide sila Makmak na pumunta sa inyo, ano? Kumaga, uwi na yun para itong taong ito may kwan pa to, may mission pa to. Iligtas natin to. Ito naman sila Makmak ay ginaid sila, pumunta kayo doon sa lugar na yun. Ano, parang gano'n, no? Parang gano'n po. Ano yun, parang tumuto ko sa buhay, parang everything happen for a reason. Kaya nga nangyayari yung mga yan kasi may dahilan yan. May dahilan. Grabe, ano? Kaya siguro dyan sa mga ibang nanonood sa atin dyan, kung may pinagdadaanan naman sila, katulad nung sa akin dati, siguro kung napapasuko na sila, wag na muna. Pray lang. Pray lang. Pray Tapos, lang talaga. Hawak-kapit ka lang dyan kasi lang. may darating at tutulong sa iyo. May mga taong hindi man kaano-ano mo, kahit di mo kaano-ano, darating yan para tulungan kayo. Handang tumulong sila. Wag lang kayong bumitaw sa mga pagsubok na ganyan. Kumbaga, may papupuntahin dyan ng Diyos para ito po yan. Para tulungan tulad mo, di ba? Diyos na mismo ang gagawa ng paraan para sa iyo. Kumbaga, parang gano'n na. Kailangan mo lang maniwala. Kailangan mo lang maniwala. Dasal ka rin. Grabe. Grabe yung pagsubok na nangyari sa buhay. Yung pagsubok sa iyo sa pagsubok sa akin, hindi na iba yun. Totoo lang. Mayroon din yung Diyos na pinapunta sa bahay. Uy, pares nga talaga. Yung kaibigan ko, engineer, ang layo nun, taga Taytay Rizal yun. Pero ba't napunta sa bahay? Para makita yung sitwasyon ko. Kita mo? Kasi, parang mission baga po, mayroon pang birthing happen for a reason. Nagiging pala siya pang bro, yung nangyari siya na napunta ka nila Makmak. Ayun na pala yung magsasalba sa'yo sa bingit ng iyong kamatayan. Ganon din sa akin nangyari. Yung engineer na pumunta sa bahay na kakilala ko, yun din ang sasagip sa akin sa kamatayan. Kasi yung uwi na gusto mong magpakamatay, naisip ko na rin yun kasi parang nawawalan na ng pag-asa. Nangyari, may totoo talaga. Hanggang ngayon, nandito tayo. Nakakatulong tayo. Baga, yung dating nawawalan ng pag-asa, halos yung buhay natin, tapusin na natin sa mga nangyayari. Pero napakabait ng Diyos, hindi tayo pinabayaan. Kaya, salamat tayo. Alam mo kung bakit, kung nasasaktan tayo nun, kung depressed tayo, mas nadidepress natin yung mga magulang natin. Opo, totoo po yan. Kasi sila yung nakakita ng sitwasyon natin. Halos, minsan nga, gusto lang kunin ng mga magulang natin yung sakit natin, di ba? Mas mabigat yung nararamdaman nila. Iyak na lang sila, wala silang magawa. Grabe nangyayari sa mundong ibabaw, napaka hiwaga kung talagang isipin mo, Kaya napakaganda rin minsan wag kang mawawalang pag-asa sa buhay. Pray ka lang talaga. Naniwala ako doon. Ngayon, Norman, dahil nalagpasan mo na, kumbaga, yung pagsubok sa buhay mo na napakatindi, kung nalagpasan mo na, ano yung mga gusto mong ipagpasalamat
Sa lahat. Yung mga gusto mo nang salamat sa mga nangyari sa buhay mo. Ano yun? Simula siyempre nung nakakita po ako, ang daming nagbago siyempre ito, nakakita nga tayo. Kaya ang daming dami ko nga gustong pasalamatan mga tao eh, siyempre. Ang hirap ng isa-isahin, pero sa amin, yung mga tao sa amin, babait naman yun. Kaya salamat sa kanilang lahat siyempre. Kila Kuya Mac, kila ate, sa mga bayaw ko, mga kapitbahay, kakilala, tapos dito, kila Super Mac, kila Kuya Bal, sa Matubang Family siyempre, kila Kuya Rab, sa mga sponsor, sa inyo, K-Boy, sa Kalingap Team, dyan, sa mga nanonood, nagdasal, siyempre, lahat kayo pasasalamatan. At yun ay lagi ko tatanawing utang na loob po. Kaya nga, lalong-lalo kila Kalingap Rab, Opo. walang katulad, diba? Walang katulad. Nakwento nga sa akin ni Kalingap Rab na nung pinuntahan daw ako ni Kuya Mac, pinilit-pilit pa daw po siya ni Super Mac na puntahan nga daw po ako kasi, di ba? Busy si Kalingap Rab sa mga ibang sa mga nung una pa lang po. Siyempre, maraming mga scout. Marami. So, pinilit lang daw po siya ni Kuya Mac na puntahan ako. Buti na lang napilit ni Super Mac baga po. Si Super Mac kasi din yun talaga, mabait din yun. Ganun lang yung, pero pag nakikita niyo yung taong talagang deserve na tulungan, gumagawa ng paraan yun. Tulad mo nung nakita ka niyang talagang depressed ka na, aramdam ni Super Mac yun, kaya nagpursige siyang mapuntahan ka agad at matulungan ka. Kaya number 1 na pasalamat si Super Mac. Yung siyempre unang-una sa Diyos, si Super Mac, dahil siya yung taong hindi yun si Super Mac ang nagpilit kay Kalingap Rab. Ginawa lang si Super Mac instrumento. Opo, instrumento nga lang po. Instrumento talaga. Kumbaga may sumapi sa kanya na hindi na siya pinakawalan, kasi kung isipin mo si Super Mac, busy din yun Opo. sa trabaho. Tsaka bukod sa busy yun, marami din yung abala sa buhay yun. Opo. Pero bakit niya nagawang pilitin si Kalingap Rab, di ba? Kung hindi yun sinapihan ng magandang, ang buhay ay may wala. hindi siya sinapihan ng magandang hanghel, di ba? Talagang siguro mga ilang hanghel sumapi doon sa kanya, di ba? Yung mabuting hanghelan, no? May waga talaga. May waga kasi kung isang hanghel lang sumapi doon, hindi basta makakayanin, di ba? Kasi busy yan eh. Di ba, isipin mo parang siguro ang sumapi kay Super Mac na time, siguro mga 3 hanghel or 4, Kung isipin mo ba, Opo. Kung isa lang, parang dalawang isip, hindi pa kaya to. Pangalawa, hindi natin mapilit si Super Mac. Pangatlo, humingi ng tulong sa ibang hanghel. Tulungan niyo ako. Di ba? Yung hanghel mo, yung hanghel ni Super Mac, hanghel ni Kalingap, parang sama-sama, ganun. Nag-usap-usap sila. O sige nga, punta natin yan, di ba? Andun ka na. Tapos yung mga hanghel na mga tumulong sa inyo, nag-ikot, naganap ng mga sponsors, di ba? Isipin mo, di pa tapos ang mission natin. Dahil ngayon napunta na ni Kalingap Rab, ang pangalawang mission natin, mag-ikot tayo sa mga taong mabubuti ang puso at maganap tayong mag-sponsor sa kanya para maoperahan, di ba? Di ba? Ganun baga. Kung isipin mo yung mga anghel, nag-usap-usap din. Hindi pa tapos ang mission natin, ganun-ganun sila, Mayroon pa tayong mission. Ano yun? Sabi ng isang anghel, ano yun? Kailangan magkanap tayong sponsor na mababait, na handang tumulong, handang maoperahan to, hanggang sa magkaroon siya ng mata uli. Pakaiwaga. Kaya, Norman, maraming salamat Opo. Alam mo, sa tulong na iyak ako sa kwento ng buhay natin. Kaya minsan, di ba, minsan nakita ko nila, dito sa Kalingap, ako yung sinasabihan na tatuan na iyakin, ako yun. Alam mo kasi, tatuan na iyakin, hindi porket matato ka, hindi ka iyak. Totoo po yan. Ako kasi iyak. Hindi naman ng masamang tao po. Iyakin ako, alam mo bakit? Kung inaisip ko yung mga nangyari sa buhay ko, yun, lumalabas yung emosyonal ko. Totoo yan. Kumbaga, lahat tayo may pinagdaan ng matitindong pagsubok, pero linagpasan natin. Sana sa mga manonood sa mga viewers, sa mga manonood, kung mayroon man, kapit lang. Kami nga, na kaya namin, kayo pa kaya. Tatagan nyo lang ang inyong sarili, lagi lang magdasal,
tingnan yung mga taong nakapaligid, especially yung mga magulang. Kasi kung gagawin niyo yung mga bagay na hindi dapat, hindi karapat-dapat, unang masasaktan yung mga magulang na nagmamahal sa inyo. Yung mga nagmamahal na nakapaligid. Yung nakapaligid, yun masasaktan. Yung unang, yung magulang mo, yun ang isang talagang, mamaya baka ma-depress pa yun, mabaliw pa yun, di ba? Pag gumawa ka ng hindi matanggap-tanggap magulang ang ginawa mo, parang matitiis mo ba yun? Ikaw, andun ka na. Hindi ka naman nakakapunta sa langit, paikot-ikot ka lang. Tapos yung magulang mo, makakita mo, naglalakad-lakad mag-isa. So nawawalan sa sarili dahil sa kagagawan mo, di ba? Kaya yan ang isipin ng mga viewers bago nyo gawin, pag-isipan ng more than 20 times, di ba? Basta pray lang lagi. Yun ang gawin nila. Yun, Norman, salamat ha. At dahil wala tayong ginawa, yan, nagkwentuhan tayo, naglabas tayo ng mga nangyayari sa buhay natin. So, sana maging aral ito sa mga manonood, ano? Sa simpleng kwentuhan natin, sana kakapurutan nila ng aral. Ano? Kapit lang. Salamat, bro. Yan, ingat ka lagi, bro.